Alright, good morning na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa maling impormasyon na kumakalat na naman sa social media, na kung saan ito ay masasabi natin na isang kasiraan na naman ito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo para maging aware ho kayo, mga ka-action, mga kakamping, no? So dito kasi may nabasa ho ako na napak-check ng isang mainstream media itong kumakalat na maling impormasyon sa social media. So alam naman ho natin na ang mga mainstream media ay tumutulong na ho yan para alamin kung ano nga ba ang katotohanan. 'Di ba? Kawawa naman po ang mapapaniwala nito. Ayon dito sa post ng GMA, no? Credit or courtesy po sa post ng GMA. Please allowed me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. So, basahin lang ho natin ito, mga ka-action, mga kakamping. Ayon dito sa caption ng GMA News, fake news ang kumakalat na impormasyon sa social media kaugnay sa 150,000 na ibibigay umano sa mga OFW na magre-repatriate sa gitna ng crisis sa Middle East. Paglilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA. Yan po, mga ka-action, mga kakampeng. So pindutin ho natin ang picture, mga ka-action, para nang sa ganon makita nyo po kung ano itong maling impormasyon na pinapakalat ng isang content creator. So mapapansin nyo po, may babae po, no, sa picture, pero hindi po yan siya, ha. Hindi ko alam kung siya po ay taga-OWA or taga-migrant, okay? Lilinawin lang ho natin, baka ma-misinterpret nyo naman. Hindi po yan, ha. Kung hindi ako nagkakamali, siya po ay opisyal ng taga-OWA or taga-migrant, okay? Ito po, ayon dito sa post ng Samraida Diary. Ito kasi ang nag-post. Anyway, in-stock ho natin ito si Samraida Diary. Masasabi ko talaga na siya ay isang taga-suporta ng mga Duterte kasi may mga post po siya ni Sara, ni Baste na humahanga ho siya, mga ka-action, mga kakamping. Ayon kasi dito sa post niya, no, dito sa taas ng picture ng babae, okay? Breaking news, ayon kay OWA admin, kaunan, OFW who seek repatriation ay makatanggap ng total of 150K from DMW, Department of Migrant Worker, at OWA. Ayan. Good news na ito para sa mga kababayan natin na mapapauwi dahil sa gera. Sana hindi drawing lang ito. Sabi niya, sana hindi drawing lang ito. Okay? Ayon naman dito, may paliwanag kasi dito itong babae sa baba. Kaso lang napakalit ho, mga ka-action, hindi masum. Basta yan po, mga ka-action, mga kakamping. Yan po ang paglilinaw. Fake news po itong post ni Samraida Diary na ulitin natin. Breaking news, ayon kay OWA admin, kaunan, OFW who seek repatriation ay makakatanggap ng total of 150K from DMAW or Department of Migrant Worker at OWA. Good news na ito para sa mga kababayan natin na mapapauwi dahil sa gera. Sana hindi drawing lang to. Okay? Yan po yung fake news. Okay? Uulitin po natin para hindi nyo po ma-misinterpret. Itong nasa baba na picture, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay opisyal ng OWA or migrant. Okay? Department of Migrant. Okay, mga ka-action. Ngayon, alamin natin, ano-ano na nga ba ang tulong na ibibigay ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga OFW na mapapauwi or naiipit pa doon sa gulo sa Middle East. Ito po kasi, mga ka-action, panoorin, pakinggan po muna natin ito.
Tiniyak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na may sapat na tulong para sa mga OFW na nakauwi mula sa Middle East, kabilang sa ibinibigay ang pansamantalang matutuluyan, pagkain, transportasyon at financial assistance. Mayroon ding medical at psychosocial support upang matulungan ng mga OFW na makabangon mula sa kanilang naranasang krisis. Layunin ng pamahalaan na matiyak ang maayos na pagbalik at reintegration ng mga manggagawang Pilipino na mula sa kaguluhan sa gitnang silangan. Meron din po tayong sariling inata at tayo mismo may accommodation facilities to augment or to supplement the host country accommodation services. So meron din tayong mga designated hotels. Doon din natin tinatakbo yung mga kababayan natin na otherwise hindi makapunta sa host government shelters. Ikaw na, may interrupt. Sabi mo, ini-invite natin yung mga OFWs natin na pumunta sa mga designated hotels. Meron ba mga bomb shelters, itong mga hotels na nirekomenda natin na punta nila? Meron din pong safety rooms yung mga hotels na yon at saka lower ground floors lang tayo, Chair. Hindi po natin pinipili yung mga hotels na matataas. So doon sa mga safe ground hotels po. In the case of certain areas, hindi ko na po babanggitin saan for safety reasons, tukoy naman natin, Chair, kung saan ang prime targets ng Iran o kung Israel yan sa Lebanon, alam na natin kung saan ang tinutukoy na target. So may idea na tayo kung ano yung mga spared areas. So doon din natin pinipili yung mga accommodations that we have. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Malinaw na malinaw ho, no? Ang tulong mula sa gobyerno or administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon nga ho ng umaga ay may nakauwi na nga ho na ating mga OFW magmula sa Middle East ay 299 ho ang nakauwi na ating mga kababayan na mga OFW. Diba? Dito kasi sa nagpapakalat, alam naman ho natin, pinapakalat ho nila nito, itong mga sinasabi nila na di umano 150,000 ay makakatanggap ang ating mga OFW kung umuwi mula sa Middle East. Fake news po yan. Diba? Alam naman ho natin na ang iba talaga, hindi ho talaga natatakot na gumawa ng isang kasinungalingan para masira ho ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ko ito sinishare dahil alam ko naman na ang lahat dito ng mga viewers natin ay hindi naman talaga nakafollow sa mga mainstream media na sinusubaybayan ko. Kaya ito po ang ano ko dito na isishare dito para nang sa ganun malaman nyo kung anong totoo. At tayo mismo, kung mababasa ho natin sa mga comment section, pwede ho tayo mag-debunk na fake news po yan, wala pong katotohanan ang mga sinasabi ng mga ibang vlogger, di ba? Kaya ito po, para maging aware lang po tayong lahat. At kayo mismo, di ba? Maging aware din po kayo. Kasi alam naman po natin na ang maluloko naman dito sa maling informasyon ay ang ating mga OFW. Ano naman ang magiging impact nito sa mga OFW? Siyempre, masabi naman ho sila nasaan na yung 150k. Diba? Nasabi nila pag makauwi, may 150k. Pero fake news po yan. Okay? So alam nyo naman, narinig nyo naman, ang mga tulong magmula sa gobyerno. Okay? So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone.